Idineklara ng House Justice Committee na sufficient ang grounds ng dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, uusad ito sa pagdinig ng komite na sisimulan sa susunod na linggo. Narito ang report ni Marian Enriquez. The chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. Hearing no objection, the chair approves the motion. The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Hindi na nagbotohan ang komite. Wala na kasing tumutol sa mosyong ideklarang sufficient ang grounds ng dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina, sumentro ang deliberasyon sa naging sagot ni VP Sara sa laman ng mga reklamo. Pero ayon sa House Committee on Justice, bigo si VP Sara na sagutin ang mga aligasyon. Umikot daw kasi ang sagot ng bise sa aniyay paglabag sa kanyang karapatan sa due process at mosyon para ibasura ang mga reklamo na pinagbabawal sa House Rules on Impeachment. Giit ni Committee Chairperson Jervil Luistro, Korte Suprema lang ang makasasagot sa issue ng due process ni VP Sara. Nabigyan naman daw ang bise ng oportunidad para sagutin ang mga aligasyon. It was not substantially availed. The only option we have is to continue on this impeachment proceeding for as long as there is no TRO yet and for as long as there is no adverse declaration yet of the highest tribunal. Parehong lumusot sa House Committee on Justice ang ikatlong impeachment complaint o ang Sabaya et al. Na siyang inendorso ni ML Party List Representative Leila De Lima at ang inihabol na ika-4 na impeachment complaint ni Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso ni na Congressman Benny Abante at Paulo Ortega. Kabilang sa grounds for impeachment ang pag-commit umano ni VP Sara ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa plunder, malversation at graft sa questionableng paggasta ng higit 612 million pesos na confidential funds at pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinubukan pang questionin ng kilalang kaalyado ng mga Duterte ang proseso ng komite. Madam, di po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Secretariat, perhaps we need to provide him a copy of the rules. Encourage all members, even non-members, no, na sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito. At nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules. Sa March 25, mag-uumpisa ang formal na pagdinig ng komite habang susundan ito ng mga pagdinig sa April 14, 22 at 29. Iimbitahan dyan ng mga complainant, mga testigo at respondent na si VP Sara pero na kay VP Sara na raw kung pupunta o hindi sa mga pagdinig. Magpapatuloy daw ang proceedings kahit wala ang bise o kahit mag-resign siya. Una nang inaprubahan ng Kamara ang resolusyong pinapayagang magsagawa ng pagdinig ang House Justice Committee kahit naka-session break ang Kongreso na simula sa March 21. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa Totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.